Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Para mas tumibay ang ebidensya. Pagdating naman po sa jurisdiction, Prof, dahil po ang Pilipinas ay nag-withdraw na sa Rome Statute, ano po ang tingin ninyo na magiging strongest argument ng ICC sa kanyang jurisdiction dito sa kaso po kay former President? Actually na-resolve na ng ICC yan eh. Mhm. Kasi yung defense counsel ni Duterte, tinry na nila yan na yung argument na yan na at daw withdraw ng Pilipinas. Pero that's beyond the point kasi itong mga cases na pagpatay na kung saan ay accused siya of crimes against humanity nangyari nung miyembro pa ang Pilipinas Correct. ng ICC. Mhm. So kasi miyembro tayo dati, nag-withdraw lang later. All these cases, not any one of them involved cases after we withdrew. They all happened in cases na na-identify nila, nakasama dyan, pati yung mga ng mga witnesses during the time that the Philippines was still a member of the ICC and we had not yet withdrawn. Maano yan, mabe-bear yan ng records. Nandun yung mga exact dates kung kailan tayo nag-withdraw, exact dates ng mga pagpatay. No? So ano na yan, na-resolve na yan. Kaya nga binasura ng ICC yung argumentong isa yan sa mga unang arguments nung depensa. Highly paid highly paid lawyers ni former President Duterte. Totoo. Especially, ako po parang billion po ata monthly ni Attorney Kaufman, isa sa mga lead lawyers sa Yeah, I'm ICC. sure very expensive yung Alam po natin that there is a lot of critics sa issue na to. At meron din po mga tao, mga Pilipino, that are undecided. Ano po ang masasabi niyo po doon sa mga kapwa nating Pilipino na undecided pa rin sa issue? Actually, hindi naman talaga undecided. Hindi ako naniniwala na undecided ang mga yan eh. Kasi I think alam naman nila, they're old enough to know what is right and wrong. Ay na ganito, no matter what the justification na gagamitin nila. Ano pa rin yan eh, no? Pagpatay at siguro dapat magkaroon naman sila ng at least empathy doon sa mga victims and their family. Kasi kung nangyari ito sa kanilang mga sariling kamag-anak, hindi ganyan ang nila, no? Ganyan ang magiging attitude. Ang problema kasi dito, parang yung kasi ng mga Duterte dyan sa Mindanao at Davao, especially Davao, parang kulto na sila eh. Kulto, no? Totoo po. Kaya kahit anong sabihin paniniwalaan, no? Kasi kulto eh. Pag kulto legal and judicial system natin sa Pilipinas ay na-impluwensya din siya. Na-impluwensya nila kaya walang posibilidad na kung gagamitin yung mga korte at natin sa Pilipinas, hindi gagalaw yan kasi pagtatakpan nila, no, to their advantage. Precisely na remedy itong ICC, International Criminal Court. Diyan na ma-counter itong impunity sa kawalan ng hustisya dahil dito sa mga malawakang pagpatay sa Pilipinas, no. Kasi remember even yung sa human rights cases against the former Marcos Sr. dahil after the EDSA People Power Revolution, hindi mabigyan ng hustisya sa Pilipinas dahil nga malakas pa impluwensya ng mga Marcoses. Kinailangang i-file yung cases sa yung Hawaiian District Court, di ba? Opo. At doon ay panalo ng mga biktima. Kasi yung marami doon sa mga ilang mga nagbiktima ng Marcoses were American citizens. So may jurisdiction, nagkaroon ng jurisdiction yung US American justice system. Kaya doon ay panalo doon sa District Court ng Hawaii. Pero yung nakakalungkot nga sana kung gumagana lang at umaandar yung ating justice system sa Pilipinas based on the rule of law and evidence. Dito sa Pilipinas
yun ang ideal. Pero dahil nga hindi magana, precisely this is the reason why international courts like the ICC were formed. Kung mga kaso ng mga kriminal, no, na na makapangyarihan at may influence sa kanilang court system, hindi mabigyan ng hustisya sa sariling bansa nila, kailangan ng isang third party.